sa bangka. Ito, naradado ng ituya. Ito namin sa tinatawag nilang lagoon. Linaw ng tubig oh. Tingnan niyo po yung nasa baba sa yung mga kulay green or... Ano po ba yan? Yan po yung mga cigarettes or lato. Ah, lato. Yes po, opo. Ay, pala. Yung kinakain po yan, di ba? Yes po, kinakain. Yung lato. Masarap po yun siya, sir. Isaw-saw po sa sibuyas, kamatis po. Oh, sarap. So, ngayon po, pwede po kuhanin Ano? yan. Ganito. Kung may madadaanan po tayo, kung kaya pong kunin ng mga paddlers natin, since medyo high tide po. Ah, high tide po pala ngayon. Tingnan niyo po man. Ano sila oh. Ah, may isda pa oh. Ganda. Daktabe, naliliwag ko na kayo. Naliligo, yung paliligo po sa lagoon, hindi po namin yan inaalaw. So dito po kasi sa loob ng lagoon is napakaraming seagrass. Then yung mga seagrass, since sila yung nagpipilter ng mga dumi sa dagat, makati po kasi yung seagrass. Then mayroon po yung mga blue starfish. Ay, may starfish oh. Yes po. Doon pa po yung mga isda po. Tingnan mo po yung mga isda sa baba. Sobrang linaw. Ay, laki ng isda. Yan po. Yan po po ma'am, yung parang chocolate chip starfish na tinatawag namin. Ah, yung ano kulay parang may pagka-brown. Yan oh. Ganda. Oh. Nanay, kaway ka na eh. Nay, kaway ka daw. Ayan. Vlogger is it? So once again, buenos dias po sa lahat or good morning. Welcome to the Great Santa Cruz Island Lagoon. Mabuhay! Ako po si Ira and ako po yung DOT Accredited Tour Guide ng Department of Tourism Region 9. So welcome or bienvenidos na Santa Cruz Island. So ito pong the Great Santa Cruz Island Lagoon. Tinawag po siyang great dahil malaki po siya. It has more than 100 hectares. Then we will be crossing less than 1/4 of a total area lang po. So ito pong Santa Cruz Island is a protected landscape and seascape. So since protected area, magle-less po tayo. Less than 1/4 lang po yung accessible route o yung pwede po natin ikutin. Kasi yung ibang areas po kasi is designated area na po yan para po sa mga fruit eating bats and also po ng mga birds. Pwede na? Grabe oh. Ang ganda. Dito pong Santa Cruz Island lang. Tingnan niyo ma'am, bahay po ni Nemo. Si Dito pa pala nagrenta si Nemo. So again, lipat po tayo sa ayun. baba. Pagmasdan nyo po, napakalinaw po ng dagat or ng tubig. Then dahil sa linaw po, may nakikita po tayong mga damo sa baba. So yan po mga damo, yan na po yung tinatawag na mga seagrass. So the reason po, hindi po namin inaalaw na maniligo po yung mga tourists and at the same time nabababa. So yan po kasi yung mga seagrass, sila po yung nagpipilter ng mga dumi sa dagat. Kumbaga ina-absorb po nila sa kanilang katawan lahat ng dumi sa dagat. So avoid lang po tayong hawakan si seagrass kasi certified po na makati po yan. Very itchy. At the same time, nagre-release din po yan ng natural antibiotics. So kahit makati po yung seagrass, yung dagat po natin ulit. And ito pong tubig na nakikita natin ngayon, ito po yung pure salt water. So Santa Cruz Island is a toe made of coral. That explains kung bakit wala po kayong nakikita ng coconut tree na tumutubo po dito sa Santa Cruz Island. Then yung water po namin or fresh water po namin nanggagaling din po sa mainland. Araw-araw din po kami tumatawid para po bumili ng tubig. Kung saan po kayo bumaba kanina sa Paseo del Mar, isa din po yun sa pinagbibilihan po namin ng tubig. Then ito pong boat na ginagamit natin is flat bottom boat po to siya. So normal lang po to siya gagalaw-galaw. So wag po kayong matatakot since wala po siyang cutting. Okay, then ito pong boat na ginagamit natin is donated lang po to sa amin ng Yellow Boat Opo Foundation headed by Doc Anton Lim and the late Ma'am Gina Lopez. Apo. Then yung community po namin, under pa rin po kami sa Santa Barbara or under pa rin po kami sa jurisdiction ng Santa Barbara, Zamboanga City. Kumbaga puro or street lang po yung nandito sa amin sa Santa Cruz Island na to. Then regarding naman po sa population ng community, nasa 400 po yung population namin. Then yung household po namin nasa 98 but more than 100 families. So sa lahat po ng nasa community, lahat po yan member po ng pagsasagwan na to. So sa isang Yellow Boat po represents 2 families.
So, dalawa-dalawang pamilya po yan. So, since gumamit po kayo ng 3 yellow boat, 6 family po kaagad yung natulungan niya para po sa araw na to. So, hindi lang po kayo pumunta dito para mag-island hopping. Nandito rin po kayo para po makatulong sa community namin. Kaya maraming salamat po sa pagpunta dito sa Santa Cruz Island Lagoon. Okay. Then since nandito po tayo sa loob ng lagoon, majority lahat po ng nakikita nyo sa paligid ay puro puno po lahat. Kung napapansin nyo. So sir, yung tanong nyo po sa akin kung ano po klaseng puno yan. So yan po yung bakawan. Bakawan. Or mangrove in English. Unfortunately, wala pa po kaming baka 2, baka 3, baka 4, bakawan. Bakawan lang po yung meron sa Santa Cruz Island. So we have 12 identified species po ng bakawan, pero dalawa lang po yung dominant o yung pinakamarami. So yun na po yung babaeng bakawan and yung lalaking bakawan. So dahil po sa babae at lalaking bakawan, nagkaroon po kami ng bagong species. So yun na po yung tinatawag namin, ang bakawan na may forever. Yan. So pupuntahan po natin yun. And yun po yung first stopover po natin, yung bakawan na may forever. Ba't pa bakawan dito? May forever. Opo. Then again, regarding sa mga bakawan, lalaki at babae pa lang po yung meron. So Meron unfortunately, hindi pa po sila gano'ng ka-gender sensitive. So wala pa po kaming tinatawag na baklawan. Kaya babae at lalaking bakawan pa lang po. Okay, so ito pong tour niya ngayon, aside from eco tour, is educational tour din po, yung pinuntan nyo dito. So kailangan ko po ng participation and cooperation nyo. Kasi ito po kasing tinatakil ko, mamaya lalabas sa exam. Exam po tayo. Okay, so ito po yung pinagmamalaki namin, ang bakawan na may forever. So bakit siya naging bakawan na may forever? So bago ko i-share sa inyo yung love story nila, itatakil ko muna kung paano natin makikilala yung gender po. Si babaeng bakawan, pagdating po sa kanyang dahon, broader po or malapad. Ito po si babaeng bakawan. Then pagdating naman po sa kanyang flowers distribution, si babaeng bakawan sa isang stalk po, mabulaklakin. Yan. So si babae malapad and mabulaklakin. While si lalaking bakawan, nandito po siya sa kabila. Pagmasdan niya po yung dahon. Pointy, mahaba, or matulis. Ito po yung pagkakaiba. Then when it comes to the flowers distribution na naman po, si lalaking bakawan sa isang stalk po, dalawa-dalawa lang na parang coffee beans. Unlike po kay babae. Yan po yung pagkakaiba niya. So both of them, ito pong dalawang puno na yan, pag nagiging matured, both of them po nagpo-produce po nito. Ito po, yung hinarvest po nito. Po kayo bumaba kanina, kami po ay composed po ng Sama Bangingi tribe. Familiar po kaya sa Sama Bangingi, ma'am? Or ngayon nyo lang po narinig? Ngayon na po. So, Zamboanga City have 5 major ethnic groups po. So, yun na po yung mga Subanen people, Badjao, Sama Bangingi, Kolibugan, and Yakan. So, dun po sa 5 ethnic groups na yun, yun po yung Sama Bangingi. Nanggaling po yun or came from Tausug. Familiar po kayo sa Tausug? Sa Badjao. So, nag-intermarriage po yun sila. Nag-intermarriage si Tausug and si Badjao. Then yung outcome, yun na po kami, Sama Bangingi. Even though kami po ay Sama Bangingi, yung dialect or lengguwahe po na ginagamit namin is Tausug. So Muslim pa rin po kami. Then yung next itinerary po natin, slipat po tayo sa baba. Pagmasdan nyo po yung mga kulay brownish na yan. Yan na po yung jellyfish or scientific name, Cassiopeia andromeda. So, part po ng advocacy po or part po ng itinerary natin, meeting the non-stinging jellyfish. So, down. Dahil yung natural state po nila, ma'am, nakabaliktad po yan sila, ma'am, sir. Then, kahit ilang beses pa po yan sila kunin at baliktarin, after how many seconds, kusa rin po yan silang lalangoy sa kanilang natural state. Kaya po, yun po yung tawag namin sa kanila. Yan. Yun po. Yan. So, hence the name, upside down, non-stinging jellyfish. Okay. So, pwede nyo po, or part po to ng itinerary natin, yung hawakan nyo po yung jellyfish kung okay or gusto nyo po. Kung hindi, okay lang naman po. So, sino po yung mga gustong humawak? Gusto mo? Gusto nyo po? Siya po, ito po. Gusto niya. Ito po, sir. Okay, lapit lang ho ako sa inyo. Upo po kayo, sir, sa baba. Water level lang ho. Kayo, ma'am, baka po gusto niyo humawak. Pala yung ano niya, hindi siya yung katulad sa ibang ano po. Okay. Then pagkatapos niyo pong hawakan, i-share ko po kung bakit po namin yan inaalaw ipahawak sa inyo. Dito lang talaga sila nag-i-stay. Po? Dito lang po sila So yan po nag-i-stay. mga jellyfish na yan is binansagan din namin po yung the lazy jellyfish.
Kasi buong araw dyan lang po yan sila. Hindi na po yan sila umaalis. Then regarding naman po sa pagkain po nila, yan po mga jellyfish na yan is photosynthetic po yan sila. So yan po mga jellyfish na hinahawakan nyo, yung pinakamalaking size po na inaabot po yan ng 11 inches in diameter. Para isang malaking plato na po. Then yung lifespan po nila is umaabot lang po ng 2 to 3 years lang. Ma'am, yan pong jellyfish is edible po yan. Edible, nakakain. Then again, since protected area, hindi po namin sila kinakain or ginagalaw. So yan po mga jellyfish is primary diet po yan ng mga pawikan or ng mga sea turtles. Mga ano po siya dito. So pag during high tide po, kung wala po masyadong tao, pumapasok po yung mga pawikan or yung mga sea turtles dito sa loob ng lagoon and kinakain na po yan sila. Ay, maliit to. Yes po, baby po. Here nyo lang. Bibili tayo ba? Then since Santa Cruz Island has declared as a protected area noong year 2000 na. Yes, so before, as a protected area, dapat wala na pong tao na nakatira po. Dapat po i-relocate na po kami. Then since kami po ay kasama po kami sa ICO Indigenous People of the Philippines, so yung agreement po na ginawa po, yung agreement po na pinag-usapan po ng local government and ng mga IT po namin o yung mga matatanda po namin, yung mga elders po na. When it comes to nearest beach, ito pong Santa Cruz Island, ito na po yung nearest beach when it comes to. Nari po natin yung Moral Pinta o yung moral icon ng Zamboanga City. Ito po yung Binta na yan. So yan po yung legendary Binta, yan na po yung mode of transportation before papuntang Basilan, Subo, and Kalitan. Bababa po tayo dito and we will have group photo po muna kayo. Then bago po kayo mag-picture po ng solo. Ay, bababa po pala tayo dito para mag-picture. Bababa po tayo dito, ma'am. Yan. Dito lang Yan po yung traditional na bangka nila, yung may layad. Ano na po yun? Buhangin na. Wag na. Yan po yung mga ginagamit natin ng panahon ng Kastila. Yan. Yan po yung simbolo nila. Ingat po kayo. Yung bangka na yan. May mga nakatira din naman sila dito. Kunti lang sila dito na barangay. Ayan yung traditional nila na bangka. Since niikot po yan yung rotation po nila. Then kami po hindi po kami under government. So wala po kami sweldo sa gobyerno. Bumabase lang po kami sa biyahe. Then although araw-araw po may pumupunta ng beach area, pero hindi po naman pumupunta sa lagoon. So pag wala pong pumunta sa lagoon, wala rin pong mapupunta sa kanila. So ayan, tapos na po ang aming adventure dito sa lagoon. So dito na po nagtatapos ang aking vlog. Salamat sa panonood. God bless.